Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Taal muling nagbubuga ng volcanic smog. Pagtitipid sa tubig, panawagan sa publiko sa gitna ng banta ng bumababang level ng tubig sa mga dam. Serbisyong medikal, tinitiyak ng DOH ngayong panahon ng El Nino. Ilang tripulanteng nakaligtas sa missile attack sa Gulf of Eden nakarating na sa bansa. DOT nakipag-ugnayan sa Austria bilang parte ng pagpapalakas ng turismo sa Pilipinas. 4 na Pilipinong lifters inaasahang makakakuha ng spot sa Paris 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Muling namataan ng volcanic smog o VOG sa Bulkang Taal alas 2 ng hapon nitong Martes, ika-12 ng Marso. Ilan sa mga lugar na apektado ng VOG ang mga residente ng Agoncillo, Laurel, Balete, Santa Teresita, Calaca, Mabini, Mataas na Kahoy, Lemery, San Nicolas at Talisay. Kaugnay nito, iba yung pag-iingat sa kalusugan ang ipinapaalala ng Pag-asa sa posibleng epekto nito. Bagamat nananatili ito sa Alert Level 1 status. Manatili muna sa loob ng tahanan hanggat maaari at maaari ring magsuot ng face mask bilang proteksyon. Umabot na sa $4.2 billion ang nakalap na investment pledges ng Pilipinas mula sa Germany. Alamin ang detalye sa ulat ni Francis Riodique. Sa naging working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Germany, 7 investment deals ang naitalan ng Pilipinas. Kung susumahin ang investment pledges na ito ay pumalo sa $4.2 billion. Kabilang dito ang pagkakaroon ng fully integrated solar cell manufacturing factory sa bansa para mapaigting ang supply ng renewable energy. Asahan din ang pagkakaroon ng mga partner hospital mula sa Germany na siyang pupunan ang training needs ng mga mas maliliit na hospital. Mas palalakasin din ito ang innovation think tank na programa ng Administrasyong Marcos. Kasama rin sa mga naging kasunduan ang pag-rehabilitate ng mga nasirang farmland sa Pilipinas. Kaya naman nagpasalamat ang Pangulo sa patuloy na tiwala ng mga negosyante sa Germany sa abilidad at talento ng mga Pilipino. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang pag-iingat sa bomb threats ay naglabas ng ilang mga hakbang ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ukol sa mga dapat gawin sa banta ng bomba. Yan ang ating alamin mula kay Daniza Lopez. Nagbigay payo ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa mga dapat na gawin kung sakaling mayroong bomb threats na maganap. Ang banta ng bomba ay isang seryosong usapin dahil sa matinding panganib na dala nito para sa publiko na maaaring magdulot ng pagkamatay o sugat. Sa inilabas na paalala ng PNP-ACG ay nangunguna rito ang pagiging kalmado para hindi magkaroon ng panik sa lugar. Pangalawa ay ang pagbibigay alam sa mga otoridad para agad na matugunan ito at matukoy kung ito ba ay tunay na bomba. Sumunod naman ay ang hindi paggamit ng mga cellphone at fire alarms dahil maaari nitong ma-activate ang explosive device. Pinayuhan din ng PNP-ACG ang publiko na huwag magkalat ng maling impormasyon ukol sa banta ng bomba para mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network.
Patuloy na pahihintulutan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga traffic enforcer ng 17 local government units sa Metro Manila ang pag-i-issue ng traffic violation ticket para sa mga pasaway na motorista na lalabag sa batas trapiko. Ito ay tugon sa kamakailang reklamong natanggap ng MMDA hinggil sa mga motorista na nakikipagtalo sa mga lokal na enforcer na hindi umano sila otorisadong mag-issue ng violation ticket. Dagdag pa rito, ipinaliwanag muli ni MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes na maaari pa ring mag-issue ng citation ang mga local traffic enforcers dahil ang desisyon ng Korte Suprema ay hindi pa pinal at executory. Ang bawat LGU, depende sa pangangailangan, ay kinakailangang magsumite ng listahan ng mga traffic enforcer na otorisadong mag-issue ng mga citation ticket upang mabigyan ng provisional deputization hanggang katapusan ng Disyembre ngayong taon. Nakatakdang i-anunsyo ng Civil Service Commission o CSC ang resulta ng March Career Service Examination Pen and Paper Test o CSE-PPT sa ika-12 ng Mayo. Maaaring makita ang resulta sa kanilang official website na nakatala sa inyong screen. At maaaring ma-generate ang individual examination rating sa online Civil Service Examination Result Generation System ng site. Matatandaang ginanap ang CSE-PPT noong 3 ng Marso kung saan naging mataas ang turnout ng examinees. Ayon kay CSE Chair Attorney Carlo Nograles, mula sa kabuuang 361,674 na nagparehistro, umabot sa 335,356 o katumbas ng 92.72% ang actual examinees sa buong bansa. Magtipid sa tubig. Ito ang abiso ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA sa publiko ngayong nalalapit na summer. Ito ay may kaugnayan rin sa patuloy na nababawasang level ng tubig sa mga pangunahing dam sa bansa. Sa nalalapit na tag-init, asahan na mas kakaunti pa ang tsansa ng mga pag-ulan kung kaya't gawing kapaki-pakinabang ang bawat supply ng tubig. Sa ating ulat panahon, posibleng magpaulan ang shear line sa mga lugar ng Isabela, Quirino, Aurora at northern portion ng Quezon. Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan naman sa Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Bahagyang maulap na papawirin na may pulu-pulong mahihinang pag-ulan naman sa Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon. Gayun din ang posibleng flash flood sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM idineklarang non-working day ang ika-22 ng Marso sa Cavite. PCO Assistant Secretary Joey Villarama ibinahagi ang pagpapanatili sa kaayusan ng mga drainage bilang parte ng paghahanda sa La Nina. Serbisyong medikal tinitiyak ng DOH ngayong panahon ng El Nino. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.